Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Kung saan man panig ng mundo kayo naroroon, welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, para ipakilala na ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo, na siya rin iisang Espiritu na nasa ating katawan, ay ang siyang totoong nag-iisang Diyos na buhay, na may gawa ng buhay nating mga tao, na siyang dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat. At sa araw na to, ang topic ko ay Armageddon. Ang Armageddon ay laban ng espiritual, espiritong mabubuti laban sa espiritong masasama. At ang topic ko ay Armageddon, Tatay Digong at Kibuloy versus Roman Catholic at American leaders. Gusto kong ibahagi sa inyo yung mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan, at tayong mga tao hindi nabubuhay para sa sarili lang natin, dahil ang presensya ng Espiritu Santo ay siyang nananaan sa ating katawan. At ang Espiritu Santo ay ang siyang totoong Diyos, Ama ng ating kaluluwa, na siyang nagsugo kay Kristo. At dahil kay Kristo, tinanggap ko ang Espiritu Santo at nakita ko ang katotohanan na ako ay hindi nabubuhay para sa sarili ko lang. Ang presensya ng Espiritu Santo ay nananaan sa aking katawan, at siya yung tumawag sa akin para gawin ang aklat na to, para magbahagi ng kanyang mga salita at ipakilala na siya lang ang nag-iisang Holy Father at Diyos na dapat sambahin ng mga tao sa ating katawan. At yung ating katawan, dahil sagradong tahanan niya ng Espiritu Santo, hindi man dapat wasakin sa mga kamunduhan at kalaswaan, at dapat ang ating sasambahin lang ay ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo na sa ating katawan, dahil siya yung ating Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating sarili. Kaya tayo nabubuhay at umiiral dito sa mundo. Tulad nga ng sinabi ko, ang topic ko ay Armageddon, si Tatay Digong at si Kibuloy laban sa mga Romano Katoliko at Amerikano. Gusto kong ibahagi sa inyo yung sinabi ng Panginoon na many of my people is lost because of lack of knowledge. Well, gusto kong ibahagi sa inyo yung totoong kasaysayan ng ating bansa para maliwanagan kayo at makita nyo kung sino ba talaga yung mga demonyo na silang naghahari-harian dito sa ating mundo, at feeling nila sila yung mga Diyos ba dito sa ating mundo. Dahil templo ng Espiritu Santo ang aking katawan, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo ang katotohanan patungkol sa kasaysayan ng ating bansa. Noong unang panahon, ng ating bansa ay naging tanyag at kilala, naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan. Maraming mga taga-ibabang nasyon ang pumupunta noon sa ating bansa para makipagpalit-kalakal, at barter ang tawag sa pakikipagpalit-kalakal. At noong unang panahon, walang relihiyon sa ating bansa. Pero yung mga ngalakal, may mga kasama silang misyonero ng relihiyon ng Islam, na silang nagdala ng relihiyong Islam, kung kaya nagkaroon ng relihiyong Islam sa ating bansa. Then, sa paglipas ng mahabang panahon, noong year 1521, itong isang manlalayag na si Ferdinand Magellan na Portuguese at isang utusan ng hari ng Espanya ay napadpad sa ating bansa. At si Ferdinand Magellan ang nagdala ng relihiyong Romano Katoliko na may bitbit na Rebulto ng Santo Niño. Sinabi ni Kristo, mag-ingat sa mga bulaang propeta, sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw, at marami silang ililigaw ng landas. At makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa. Sa banal na kasulatan, hindi itinuro ni Kristo na sumamba ka sa mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Yan ay kalapastanganan sa Espiritu Santo na nan sa ating katawan. Dahil ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos
na buhay na nagbibigay ng buhay sa atin na dapat nating sambahin. Hindi yung mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Na dinala ni Ferdinand Magellan na isang utusan ng Judas na hari ng Espanya. At dahil kay Ferdinand Magellan, sinakop tayo ng mga Espanyol. Sinikil ang kalayaan at kapayapaan sa ating bansa. Lumipas ang mahaba ring panahon, naglaban din itong Amerika at ang Espanya. At napagkasundaan sa Paris, nasasaad yun sa Treaty of Paris, na ang Amerika ang maghahawak sa ating bansa kung kaya tayo ay pinagbenta ng mga bulaang propeta ng mga Espanyol sa mga Amerikano at inalipin din tayo ng mga Amerikano. Gusto kong ibahagi sa inyo na ang Armageddon ay labanang espiritual. Laban sa espiritong masasama na silang mga kampo ng kadiliman. Honestly, si Tatay Digong at si Kibuloy, gusto kong ibahagi sa inyo na ang banal na spirito ay umaayon sa kanila. Dahil doon talaga sila nagmula din sa ating bansa. Ang mga Romano Katoliko ay mga bulaang propeta, mga Illuminati, mga terorista, magnanakaw at diktador, maging ang mga Amerikano. Dahil ang Amerikano at Roman Catholic leaders ay silang mga ulupong na dumating sa ating bansa na nagnakaw ng ating bansa, sinakop ang ating bansa at inalipin ang ating mga ninuno. Magpasa hanggang ngayon, itong mga Roman Catholic leaders at ang American leaders ay naghahari-harian sa ating bansa. Piling ng mga demonyong ito, sila yung Diyos dito sa mundo. Pero ipinahayag sa akin ng banal na spirito na itong Roman Catholic leaders at American leaders ay mga demonyo. Hindi sila mga Diyos. Dapat silang durugin dahil sila yung mga kampon ng kadiliman. Dahil ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo ang katotohanan, layunin kong gisingin din ang diwa nyo na ang labanan nga dito sa mundo ay Armageddon. Ang labanan ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama. Na silang mga kampon ng kadiliman, na silang mga demonyo, na nasa panig ng demonyong si Satanas. Ang Roman Catholic leaders, ang mga pare, ay mga ulupong at ahas na mga kampon ng kadiliman. Gawa ng relihiyong Romano Katoliko, ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol at ng mga bulaang propeta ng Romano Katoliko. At sinakop din tayo ng mga Amerikano. Ang mga Amerikano na dumating sa ating bansa at ang mga Roman Catholic leaders ay wala sa panig ng banal na spirito, kundi nasa panig ng demonyong si Satanas. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo na nasa aking katawan ay nananahan din sa katawan ng buong sangkatauhan. Ay ang siyang totoong nag-iisang Diyos, ang Diyos ng hustisya, Diyos ng katarungan, at Diyos ng katotohanan. Ang Diyos ng Roman Catholic leaders ay ang mismong demonyong si Satanas. Nananakop sa ating bansa, sumikil sa kalayaan sa ating bansa, at nagasik ng kadiliman. Ang Roman Catholic leaders, yung mga pare, mga bulaang propeta sila, mga terorista, mga magnanakaw, na nangahas mangaral ng salita ng Diyos pero hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo kay Kristo. Mga ulupong ang Roman Catholic leaders. Dapat nyo silang durugin. Bilang isang tagapagsalita ng Banal na Espiritu Santo, dito sa aklat na to, ipinahayag ko na si Tatay Digong ay isang mandirigma na espiritu na ipinaglalaban niya ang katotohanan at pinapahalagahan niya ang kaluluwa ng ating mga kababayan. Ang Roman Catholic leaders at American leaders ay mga demonyo na dumating sa ating bansa na silang sumikil sa kalayaan at kapayapaan ng ating bansa. Ang mga dilawan, sina Juan Ponce Enrile,
ay mga kampon din ng kadiliman dahil sila ay doon kumampi sa mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Narito na tayo sa huling panahon. Ipinapahayag ng banal na spirito sa pamamagitan ko, dahil ang aking katawan templo ng Espiritu Santo, na ang totoong kalaban ng mga tao sa atin ni Tatay Digong, silang mga kampon ng kadiliman, ay ang mga Roman Catholic leaders at American leaders na nanakop sa ating bansa. Sila yung mga kampo ng kadiliman at mga terorista. Sila yung nagpoprotekta sa mga kriminal. Ang puso nila ay wala sa banal na spirito, kundi na sa parte ng demonyong si Satanas. Honestly, bilang na ang araw ni Satanas, maging ng mga Roman Catholic leaders at ng mga Amerikano na maghari-harian sa ating bansa, dahil dudumugin ng mga tao sa ating bansa yung mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Ang simbahan ng Romano Katoliko, ipinahayag sa akin ng banal na spirito, ng Espiritu Santo, na siyang totoong nag-isang Holy Father na nagbibigay ng buhay sa atin, na kailangan ng durugin ang simbahan ng Katoliko na itinayo ng mga Espanyol. Dahil yan ay kulto ng demonyong si Satanas na kampo ng kadiliman. At para makalaya na ang ating bansa sa mga demonyong ito, kailangan nating ibalik ang pangalang Maharlika at ipaglaban natin ito. Dahil ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika at hindi Pilipinas. Ang pangalang Pilipinas ay nanggaling doon sa pangalan ng demonyong hari ng Espanya, si Philip II. Binura ng mga Espanyol at ng mga Roman Catholic leaders ang pangalang Maharlika at pinalitan ng pangalan na Pilipinas na isinunod sa pangalan ng demonyo at hudas na hari ng Espanya na si Philip II, kung kaya naging Pilipinas ang ating bansa. Pilipinas ang naging pangalan. Inalipin tayo ng hudas at magnanakaw na hari ng Espanya na si Philip II. Ang Roman Catholic leaders ay mga ulupong, mga kampo ng kadiliman, mga magnanakaw, mga kriminal. Nasa panig sila ng demonyong si Satanas. Kailangan nating gumising, yung ating mga kababayan dyan sa ating bansa. Gumising na kayo. Ang totoong kalaban natin ay ang mga bulaang propeta na dumating sa ating bansa, na yung mga Romano Katoliko. Sila yung mga kampo ng kadiliman. Hindi sila naging kaisa ni Kristo na nagpupuri, sumasampalataya at umiibig sa Espiritu Santo, bagkus ang kanilang sinasamba ay mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Ito yung katotohanan. Gumising na kayo. Sinabi ng Panginoon, if you know the truth will set you free. Itong ICC leaders, makinig kayo ICC leaders. Makinig kayong mga ulupong kayo. Bago nyo arestuhin o pag-aralang arestuhin si Tatay Digong, dapat alam nyo kung sinong totoong mga magnanakaw na nagnakaw sa aming bansa. Ang Roman Catholic leaders ay mga ulupong at kampo ng kadiliman na sumikil sa kalayaan ng aming bansa dahil ninakaw ng mga Romano Katoliko ang lupang hinirang ng Espiritu Santo, na siyang totoong Diyos na may gawa ng buong sanlibutan. Ang mga Amerikano ay mga magnanakaw din na sinakop ang aming bansa at sinikil ang kalayaan at kapayapaan. Ngayon, kayong mga ICC leaders, anong masasabi nyo? Sino ang may karapatan sa aming lupa? Kaming mga tao na siyang pinili ng banal na spirito na manahan sa aming lupain, o itong mga demonyo na nagnakaw ng lupa namin? Anong gagawin nyo dyan sa mga ulupong na yan? Kayo ICC leaders, nakikinig ba kayo? Kakasuhan nyo yan dahil yan ang katotohanan na ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo, na ang Roman Catholic leaders at ang American leaders ay mga kampo ng kadiliman. Kakasuhan nyo yan
Kung hindi nyo kakasuhan ang Roman Catholic leaders at American leaders na nanakop sa aming bansa, kayong ICC leaders, kasama kayo sa bibigkisin at susunugin dahil kayo yung masasamang damo dito sa mundo na dapat lupigin. Si Tatay Digong at si Kibuloy ay nasa panig ng Espiritu Santo. Even though si Kibuloy may konting yabang na sinabi niya na pag-aari daw niya ang sanlibutan at ipinamana sa kanya ng Diyos Ama ang kaluluwa ng buong sangkatauhan, may kapatawaran pa naman yon. Pwedeng patawarin si Kibuloy ng Espiritu Santo na siyang totoong Diyos na may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan. Pero yung ginawa nyo mga bulaang propeta, kayong mga Romano Katoliko, na nililinag nyo ang mga tao sa bansang Maharlika na lupang hinirang ng Espiritu Santo, sinikil nyo yung kalayaan at kapayapaan ng mga tao sa aming bansa. Kayong mga Romano Katolikong leaders, bilang ng mga araw nyo, dudumugin kayo ng taong bayan at dudurugin ang tahanan nyo. Yang simbahan ng Romano Katoliko ay hindi nagpupuri sa banal na spirito kundi sa demonyong si Satanas na sumasamba sa ribolto. Nilalapastangan ng mga leaders ng Roman Catholic ang Holy Spirit na siyang totoong Diyos na may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan. Kayong mga pari ay mga antikristo, mga ulupong, mga Illuminati dito sa mundo na dapat nang kalusin, lupigin at durugin. Kayong mga Amerikano nananakop din sa aming bansa, na nagmamataas at nagmamayabang, kailangan na rin kayong lupigin, durugin, at sunugin. Kaya kayong mga Amerikanong leaders, bilang na rin ang mga araw nyo. United Nations, ICC leaders, makinig kayong lahat. Hindi nyo kayang linlangin ang Espiritu Santo na siyang totoong Diyos na may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan. Ang lupang sinakop ng mga bulaang propeta ng Romano Katoliko at ng mga Amerikano ay ang lupang hinirang ng Espiritu Santo. Mahal ng Espiritu Santo ang mga tao sa aming lupa, kung kaya tinawag niya ako para magsalita patungkol sa kanya at ipahayag ang katotohanan. Si Tatay Digong ay isang hero sa aming nasyon. Mahal siya ng mga tao. At kayong mga Romano Katoliko, lumayas na kayo dyan sa bansa namin. Hindi kayo dapat manahan dyan at manatili dahil hindi nyo pag-aari ang lupa na sinakop nyo. Pag-aari yan ng banal na spirito. Hindi yan inyo. Kayong mga Amerikano, na mga demonyong leaders, huwag kayong makialam sa politika namin dahil kayong mga ipokrito at mga magnanakaw. Para walang gulo, tumahimik ang nguso nyo, o hindi, kayo ang kakasuhan namin, pabalik. Tatayo kaming mga tao sa aming bansa para kalabanin kayo. Dahil kayo yung mga kampo ng kadiliman na nanakop sa aming bansa, sumikil sa kalayaan at kapayapaan ng aming bansa. Ito yung katotohanan. Gumising kayo sa katotohanan ng labanan dito sa mundo, hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa spiritong masasama. Masasama ang mga Roman Catholic leaders at ang American leaders na silang nanakop sa ating bansa. Mga kampon sila ng kadiliman. Nasasaad nga ito sa Biblia, sa Ephesians chapter 6 verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against the power, against the principalities, against the rulers of the darkness in this world, and against in the spiritual wickedness in high places. Nasasaad sa Ephesians chapter 5 verse 11. Take no part in the unfruitful work of darkness, but instead expose them. This is my mission, to expose the truth, to reveal the truth, who are the evil forces of Satan that is doing blasphemy against the Holy Spirit, who are the evil forces who invaded our nation.
The Roman Catholic leaders and American leaders are the evil forces of Satan, and that evil people should be destroyed. And then the end. Thank you for watching. Until next time. Bye.